Ngayon po, araw na ito na iniahagi natin sa unang si Samuel, no? Ay ngayon din po ay piyesta ni San Pio Pietrelcina, no? Mas kilala namin sa tawag na Padre Pio. So bahagi yun, hayaan mo ng ating pagpili ngayon ay sang-ayon na rin sa inspirasyon ni Padre Pio. Una, na katulad ni Padre Pio, itinuturing niya na ang kamatayan ay isang pagbabalik sa tahanan natin, kapiling ng Diyos. Kaya nga kung minsan may makikita kayo sa mga kabaong nakalagay doon ay going home. Babalik sa tahanan. At anong tahanan yun? Hindi yung tahanan ng Diyos. At yung ginawa, maging maliwanag sa atin natin na yun ay naging tahanan natin. Gawa nung ay may binyag. Mga binigyagan. Sa biyaya na binyag, tayo ay naging kabahagi na bayan ng Diyos. Tayo ay naging kasambahay ng Diyos. Tayo ay pinaghahalian ng Diyos. Kaya nga, ang kamatayan ay mula po pagbabalik sa ating tahanan sa piling ng buong may kapatid na sinira lamang na kasalanan. Kaya nawa, makita natin na nawa ang buhay natin ay panahing ang buhay na tinutubol sa pagiging kabahagi ng pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nga yun yung huwag natin kalimitan o sinasabi ko na tayo ay mga anak ng Diyos. At huwag natin kalimutan at yung kamatayan niya rin, pagbalik natin sa kanyang tahanan. Pangalawa, maging bahagi nito ng ating pagkilala natin sa pamamagitan ni Padre Pio. Si Padre Pio kasi ang tinatawag namin ay katulad ng ilang mga santo at santa ay mayroong stigmata na bagay. Katulad din ni San Francisco ng Assisi, no? May sugat dito sa kanyang kamay. Katulad ng sugat na pinagpakuhan ni Jesus. Yun ay masakit. Bahagi yun. Bahagi yun ng panahon na inilagi niya sa daigdig na ito. At nawa, makita rin natin na sa daigdig na ito, may kanya-kanyang tayong mga sakit, mga hinanakit, mga karamdaman, mga paghihirap. Anong ginagawa natin? Nawa, matutulad tayo kay Padre Pio. Kasi yung ginawa ni Padre Pio, inialay niya yan sa Diyos. Inialay niya yung kanyang mga partikular na pakikiisa natin. Pakikiisa niya kay Jesus. Bahagi yun. Sa mundo ginagalawa natin, kung maaari niya yan, tinatakasan natin yung mga kahirapan na dinaranas natin. Well, maraming dahilan kung bakit tayo ay naghihirap. Kasama na dyan yung gawa ng maaring kaya tayo naghihirap, gawa ng ibang tao. Pero kung isang kaya tayo naghihirap, gawa din natin. Kaya tayo naghihirap. Kaya kung isang bakit tayo nagkakaroon ng sakit, ay matigas yung ating ulo. Pinakain natin ang bawal. Pero sana, anong gagawin natin kapag tayo ay dumaranas ng paghihirap? Ay
napakalaga rin na katulad ni Padre Pio, ihalin natin sa Diyos. Ngayon, tayo nalulungkot sa pagkawala ni Samuel. Kaya tayo na rin itong marami. Ihalin natin sa Diyos. Bahagi mo yan, napakahalaga yung pag-aalin natin sa Diyos. Lahat ng tao sa daigdig na iyo naranas ng kahirapan. Walang tao hindi dumanas ng kahirapan. Kung may tao magsasabi, hindi ako dumanas ng kahirapan, isa lang po yung sabihin noon, hindi tao yun. Tayo, sigurado daranas tayo ng kahirapan. At yun ay bahagi ng aming buhay. Pero nawa, wag natin kalimutan natin, ipinamamanig sa atin ng ating Panginoon sa Kristo na yung paghihirap na yan, yung kanyang pagkapako sa krus, pagdanak ng kanyang dugo, ay ialay natin katulad ng pagkakisa natin kay Jesus. Doon lamang magiging makahulugan ang ating mga paghihirap at pagpapakasama. Tayo kaya kung minsan hindi natin naiintindihan kasi naghihirap na tayo pero hindi tayo nag-aalay. Kinakailangan natin ialay natin yan sa Diyos. At pangatlo, sa tulong din ni Padre Pio, makita rin natin yung kahalagahan ng paghahanda sa pagdating ng kamatayan. Sa paanong mga maraan? Well, isa na rin yung napakahalaga mo yung pangungumpisan. Kaya nga tayo na ganyan palagi natin na humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. No? Kasi alam natin tayo na hindi nagkakasala. Humingi tayo ng tawad, kaya nga mayroon tayong batas ng simbahan natin. Mag-umpisan ka man lamang minsan sa loob ng isang taon. No? Kumisan pa nga, ginagawa natin yan tuwing panahon ng Kwaresma at panahon ng Advento. Pero alin yun, kapag wala kang maling kasalanan, pero kapag may maling kasalanan, mag-umpisa ka kaagad. Kasi pagkahanda yun isa pa nga rin dahil isa rin ang patuloy na paanyaya ko, lalo na yung mga kapatid namin yung mga may sakit na hindi na makapunta sa simbahan, yung mga dumaranas sa mga tawagin namin ay matinding hirap, bagaman ay nakakatayo pa pero hindi na kayang matagal na makapunta sa simbahan. Alin yun? Ay magpapahid ng Santo Olyo sa mga may sakit. Kaya po pinaanyaya namin kasi maliwanag yun na ito ay ilan lamang sa mga tanda natin. Inihanda rin natin yung ating sarili sa pagdating ng kamatayan. Hindi lamang iniwasan natin yung mag-uli ng kasalanan, pero kapag tayo ay nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran sa harapan ng may kapata. At ang Diyos ay hanggang magpatawad sa atin. At yun ay ibinibigay niya sa atin bilang isang maliwanag na paghahanda pagdating ng kamatayan. Sapagkat alam natin, yung kamatayan hindi natin alam. May ilan lang kuminsan naging dahilan ng kamatayan natin. Pero ikaw, bigla na lamang sumisilpo, sumusulpo, ay hindi natin inaasahan. Samantalang kung halimbawa, kayo ay regular na nakapagpupumpisan, hindi kaya ay kayo ay napahira ng Santo Olyo, magkaroon tayo ng kapanagagan ng kalooban. Ano ba? Yung pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, no? Yung pakikita natin sa banal na pagdiriwang ng misa, kapag tayo nagsisimba, kapag wala naman tayong kasalanan, sabi nga na, mangumpisa, agad din, tanggapin natin si Jesus. Kumisa may mga kapatid tayo naririnig na tinatanggap nila si Jesus bilang Panginoon ng Tagapagligtas. Kumisa sa atin natin mga Katoliko,
Every Sunday, no? Nagkukumunyon ako eh. No? Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi lamang spiritually, no? Ngunit physically, no? Kasi yun ang maliwanag, no? Na ipinaayag, no? Na tinatanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. At pangatlo, yung patuloy na panalangin. Bahagi yun. At sa narin po sa pagkakataon na ito na ininulog natin para kay Samuel, ay huwag ninyong kalimutan na ipagdasal siya every time na may isisimang pag-arap ng linggo. At ipanalangin din ang alin na ipagdasal din kayo ni Samuel. Napakahalaga rin po yun, na makita ko natin kasi yun yung kanyang gagawin sa harapan ng buong may kapal, sa piling ng ating buong Diyos. Kahit nasa Diyos ang piling ngayon, wala pa sa langit yan, nasa purgatorio pa yan. Kasi kahit nasa purgatorio yan, pwede silang magdasal. Hindi lang tayo nagdarasal sa mga natin sa buhay na nauna na. Yung mga mahal natin sa buhay na nauna na ay nagdarasal din para sa atin. Kaya huwag mo silang kalimutan na ipanalangin sa Diyos na tayo ay bigyan ng gabay habang tayo kumakahan sa hamon sa daigdig na ito. So bahagi yun kasi sabi nga natin yung piyesta ni Padre Pio, kaya natin pinagdiriwang kalimitan ng kapistahan ng mga santo at santa, pinagdiriwang natin sa araw din ng kanilang kamatayan. Alilulog natin nawa si Samuel ay makasama na ng Padre Pio, ng mga anghel, ng Mahal na Birhen Maria at ng lahat ng mga banal sa piling ng ating Amang